everyone! Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng reading natin, bakit ka ba nila pinag-uusapan? Yan, so we have 3 groups. Group 1, group number 2, and group number 3. And thank you everyone for being here. Maraming salamat po sa panonood ng mga videos dito sa Lalisa Tarot. And sana makuha mo yung messages na para sa'yo. So pag-usapan natin yung topic. May nag-request ng topic about mga haters daw. Pwede ba akong gawa ng reading na gano'n? Yes, pwede naman. Oh, I'm a tarot reader. Pwede naman. But you have to take what resonate with you. Kasi, ikaw pa rin nakakaalam. So, tingnan mo kung mag-resonate sa'yo messages natin, then alamin mo nangyari sa life mo, and tingnan mo kung saan part makakatulong sa'yo ang reading na to. So, always yun ang advice ko. Kapag nanonood ka ng mga videos ko, or kahit kaninong video, tingnan mo kung may aplikasyon sa buhay mo yung video. Saan mo siya magagamit. Para, diba, sulit. Sulit ang time mo. Diba? So ngayon, dahil nandito ka sa channel ko, kinukulit kita. Sana may makuha ka sa reading natin. Bakit ka ba nila pinag-uusapan? Nagtutumpok-tumpok ka sila doon, tapos ikaw ang topic. Napangiti lang kita, ha? Ako makulit akong tarot reader. Sabihin ko lang. Titingnan ko lang dito, ano yung mga possible na dahilan kung bakit. And then, ikaw nakakaalam. So, you have to use your intuition. Yan. And thank you everyone for helping me grow my channel. So, malapit na tayo mag 25,000 subscriber as of this time sa reading. Timeless sa reading ko. Majority sa reading ko, timeless. So, pwede mo naman itong panoorin kahit sa ibang time. So, possible in the future, pag nanood ka nito, baka nasa 50k na ako na. Napagitila kita. So, hopefully, pag pinapanood mo to, nandun na yung subscriber count ko. Pero this time, nasa 24,000 subscriber ako sa time ng reading na to. Hopefully, maka-upload ako ng maraming videos for the month of October. And if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko, na Lalisa Tarot. And thank you sa mga nag-follow na Facebook page ko. And thank you sa nag-join sa Lalisa Superstar. Super na-appreciate ko ang love and support nyo sa channel ko. Super na-appreciate ko yung mga nag-join sa subscription sa YouTube, and also yung sarili kong subscription. Kung interesado ka tungkol doon, message mo lang ako sa Facebook page ko. Doon mo ako mamemessage. So, walang ibang paraan para makakontak ako doon na sa mga yon. Meron pa ako isang Facebook profile, si Lalisa Journal. Diba? Pero, mostly doon ako sa Facebook page ko or sa email. Yan. And sana makuha may messages na para sa reading. Pwede ka manood na more than one group, and then check mo kung saan ka nagre-resonate. Yan. So, I think we're all good. We can start the reading. Thank you everyone for helping me grow my channel. And sana palagi kang safe and okay sa kung ano mang ginagawa mo ngayon, nasan ka man ngayon. Sana always happy ka. Kung medyo may problem, all good. Part talaga yun ng life. Pero panatiliin mo yung pagiging positive. Diba? Sabi nga nung napanood ko, chika ko lang, chika. Sabi, kasi ang tao, lagi sasabi, positive thinking, positive thinking. Damihan mo yung positive thinking. Pero mas makakatulong sa'yo, i-minimize mo yung negative thinking. Yung sabihin, kahit di mo pa damihin yung positive thinking, kung i-minimize mo yung negative thinking, mas makakatulong sa'yo, may impact sa'yo. Diba? So, let's say, dami mong positive thinking, pero ang dami ding negative thinking, walang mangyayari halos. So, diba? Ang sekreto sa akin, hindi mo kasi maiwasan eh. Minsan sumisiksik sa isip mo yung negative na mga bagay. Pag sinabi negative, nagkokos ng takot. So, para malaman mo negative, tinatakot ka. Kahit ano. So, pag nakaramdam ka ng takot, most likely negative ang iniisip mo.
pinakamadaling paraan, i-accept kung totoo naman talaga na iisip mo. Diba? Let's say, may pumasok sa isip mo na baka mapagalitan ka ng magulang mo. Let's say, bata ka. May ginawa ka naman talagang kasalanan. So, yung probability medyo mataas. Then, accept mo na possible mangyari yon. Kung medyo impossible na mangyari, let's say, future pang iniisip mo, wala kang control doon. Isip mo, what if hindi ka makapagtapos ng pag-aaral pero nasa first year college ka pa lang, let's say. Hindi makatulong sa yung pag-isip ng ganon kasi masyado malayo. So, ang pinakamagandang paraan, mag-isip ka ng positive para ma-wash away yung negative. So, binibigyan ko lang kayo ng mga tips. Siyempre, mabait ako. And tingnan mo, pag-aralan mo, bigyan mo sarili mo ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, na consistent ginagawa mo yon. Tingnan mo epekto sa'yo. Most likely mga 70 to 80% medyo magbabagong buhay mo. Sa ganong paraan. Pag medyo nababawasan yung pag-isip ng negative. So yan. So I think all good na tayo. Start tayo sa'yo, group number 1. And thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome back, group number 1. Welcome to your reading, Group 1. So, back tayo sa topic. Bakit ka ba nila pinag-uusapan? The Moon. Ang planet na kuha mo, Moon. Imagination. Fantasy. Mind. Variety. Ang daming dinosaur. Lagay ko doon. So, yung number na nandun, number 6 and number 3. And then the moon, connected to sa 3rd house and 6th house. Kung ba't kanila pinag-uusapan. So, pag-usapan natin ang 3rd house at 6th house astrology bago tayo mag-start ng reading. So, ano ba yung 3rd house? Ang 3rd house, connected to sa relationship mo sa mga kapatid mo. Relationship mo sa kapatid mo or kapitbahay mo. Nag-usap po ka na kapitbahay mo. So, may possibility na marami sa mga taong pinag-usapan ka, mga kapatid mo, wala masama doon. Ikaw nakakaalam. Pwede pinag-usapan ka palagi mga kapatid mo, concerned sila sa'yo, or mga kapitbahay mo. Malaki possibility na nakikita ka mga kapitbahay mo, very creative, napaka-creative mong person. Kung may anak ka, possible natutuwa ang mga kapitbahay mo dahil parang happy yung kid mo dahil sa'yo. Pwede mo tingnan to na nakikita ng mga tao sa paligid mo na ang lawak ng imagination mo. Pag-usapan natin ang 3rd house. So, ang 3rd house connected din to sa trabaho or paano ka kumikita ng pera. So, yung moon sa planet, maganda siyang pumunta sa 3rd house. So, yung mismong moon. So, pag ang moon pumunta sa 3rd house, malakas ang intuition mo. Isa kang good listener. Mabilis ka matuto. Matalino kang person. Pwede mo siyang tingnan ganon. And possible, marami nagpunta dito, malawak ang imagination mo. Pwedeng isa kang writer, isa kang journalist. Malakas ang influence mo sa tao. Pwede mo siyang tingnan ganon. Napaka-curious mong tao. Mahilig ka maghanap ng impormasyon. Gusto mong matuto. 6th house tungkol to sa pang-araw-araw mong ginagawa. Pwede mo tingnan na ganon. Tungkol to sa health mo. Kalusugan mo. So, tungkol to sa pagtatrabaho. Kalinisan. Pwede mo siyang tingnan na gano'n. Ang 6th house, house to ng healing. Tungkol to sa health, mga responsibility mo. Pwede mo siyang tingnan ganyan. House to ng health and work. Health and work. May possibility din, marami nagpunta dito, ang trabaho mo connected sa health, like nurse, doctor, therapist. Pwede mo siyang tingnan na gano'n. So, dito pala malalaman mo kung nagre-resonate ka sa group 1. So, maraming writers, journalists, politician, mga doctors, nurses, nagpunta dito sa group number 1. So, ang 6th house, pagtulong.
tumutulong ka sa ibang tao, wala kang hinihinging kapalit. Pwede mo tingnan ganon. Or tungkol to sa kung paano ka mag-imis ng bahay. Alam mo, prioritize. Pwede mo tingnan na ganon. Healthy ka ba? Parang ganon. Gaano ka ka-supportive? So, pag ang moon pumunta sa 6th house, ang ibig sabihin nito, komportable kang tumulong sa mga tao. Matulungin kang person. Isang tao na matalino. Or supportive ka sa mga katrabaho mo. Pero sige, gawin natin to reading mo. So, dahil moon ang pinili mo sa reading, number 1, ang na-channel ko dito sa reading mo, inayos ko lang. Napansin ko doon sa isang part sa video, parang lumabo. Nakasalamin ka ba? Or, majority lang dito, possible may problem ka sa eyesight mo. Pinag-usapan ka ng mga tao most of the time kasi pakaramdam nila, parang ang lakas ng imagination mo, lumilipad ng isip mo, pero sa majority na napunta dito, kaya hindi mo napapansin yung mga tao kasi possible meron kang problem sa eyesight. Ibig sabihin, kung sobrang labo ng mata mo, hindi mo nakikita yung mukha ng kaharap mo minsan. So, possible, akala ng mga tao, may sarili ka mundo. Alam mo yon, hindi mo pinapansin yung mga tao, nakapokus ka lang sa ginagawa mo, may possibility, hindi mo naman talaga sila napapansin agad. Kasi nga, malabo. Pwedeng malabo ang eyes mo. Problem to ng mga mataas ang grado sa salamin. Na pag natanggal ang salamin, hindi mo nakita yung kaharap mo. Pwede mo pag-aralan kung ikaw to. Ba't ka na pinag-usapan? Nag-usapan ka nila kasi pakaramdam nila, ang lalim na iniisip mo. Or lagi ka na lang para may sarili mundo. Pwede mo tingnan ganon. Nag-enjoy ka gumawa ng mga activities mag-isa. Makikita mo sa mga card bihira ka sumama sa ibang tao. Ang mga card dito, puro cups. 2 out of 5 cups. So, isa kang taong mabait. Pwede ko sabihin, loving kang person. And Queen of Cups kang lumalabas sa reading. So, pwede mo siyang tingnan na loving ka talaga sa emotional na aspeto. Medyo mabait kang person, mapagmahal ka. Pero ba't pinag-usapan ka nila? Pwede mo tingnan. Diba? Bakit loving ako pero pinag-usapan nila ako? Tingnan natin King of Sword. Pinag-usapan ka nila, masyado ka mabait. Pakiramdam ng mga tao sa paligid mo. Dahil mabait ka, pumapayag ka na saluhin lahat ng trabaho. Kasi si King of Sword, pwede mo tingnan na boss. Pwede mo tingnan ganon. Or pwede mo din siyang tingnan na authority. So, pakiramdam ng mga tao, overloaded ka sa trabaho. Dahil takot ka sa boss. Pwede mo tingnan ganon. Pinag-usapan ka nila kasi parang hindi mo alam kung paano mag-say no. Pwede mo tingnan na ganon. Para kasi pinapahirapan ka sa trabaho. Pwede marami sa mga tao pinag-usapan ka nanggagaling sa trabaho. Pakiramdam nila, nahirapan ka sa trabaho, di kang sasalita, or overloaded ka na ng trabaho, pero pinipilit mo pa rin na kayanin. Sa negative, pwede mo tong tingnan na parang sinasalo mo lahat ng trabaho, kahit di mo na kaya. Okay, sa pangalawang beses, lumabo na naman video. Baka meron kang problem sa eyesight, Ikaw nakakaalam. Bibigay ko sa'yo. Napapansin ko lang sa video dito. So, medyo overloaded ka sa work. Pwede mo tingnan ganon. Si Queen of Cups. Grabe, pakiramdam ng mga tao, like nagde-daydreaming, nag-i-imagine. Pinag-usapan ka nila kasi pakiramdam nila, overloaded ka sa trabaho. Nabibigatan ka sa work mo, na-stress ka. Pwede marami sa inyo, pinag-usapan ka nila kasi nag-leave ka sa trabaho. Medyo obvious Nagbakasyon ka. Pwede matagal ka nawala sa trabaho, matagal ka nag-leave. Iba, nag-leave ka kasi nagkaanak ka. So, pwede mo tingnan, ito doctor, ito yung nanay, ito yung anak, kasi ito mag-ina. And yung iba, nagbakasyon ka kasi pagod na pagod ka mag-work. Gusto mo lang magpahinga. Parang nagka-problem ka sa health, yung iba, and yung iba naman, na-overwork ka lang talaga. Gusto mo lang ng konting time. So, ba't ka na pinag-usapan? Nag-usapan nila na kailangan mo din magpahinga. Paminsan-minsan, napapansin yung mga tao na lagi nakakatulog sa trabaho. Or lagi kang natutulala. Or lagi kang nag-iisip ng malalim.
Kung may problema ka, then, kung sinabi mo sa mga kasama mo, sa paligid mo, ang problema mo, then, inisip nila, kaya ka nagkakaganito, nahirapan, dahil sa mabigat na problema ang pinagdadaanan mo. Possible, na pinag-usapan ka ng mga tao, pakiramdam nila, ayaw mo doon sa trabaho mo, iba ang gusto mong gawin. Iba ang gusto mong gawin. Parang gusto mo ng ibang klaseng trabaho. Parang gusto mong trabaho yung malapit sa heart mo. So, pinag-usapan ka nila kasi papansin nila, nag-iisip ka ng paraan kung paano makakatakas sa ganitong sitwasyon. Pwede mong tingnan na, ang pakiramdam ng mga tao sa paligid mo, hindi ka na happy sa nasa paligid mo, gusto mong tumakas, parang gusto mong umalis, gusto mong magbakasyon, gusto mong lumipat. Kung nasa ibang bansa ka, pinag-usapan ka ng mga kaibigan mo or mga kapatid mo kasi gusto mong mag-cross country, gusto mong lumipat, gusto mong magbaguhin ang buhay mo. Knight of Cups, isa kang tao na maraming ideya. Kung isa kang writer, dahil pinag-usapan ka ng mga tao kasi gusto nila malaman anong sikreto, paano ka nakawala dito at nakapunta ka dito. Ibig sabihin, kung nag-work ka dati sa opisina, ngayon nakikita ka ng mga tao na parang ang relax sa ata ng trabaho mo, pa-travel-travel, tapos nagsusulat-sulat na lang. Pinag-isipan ng mga tao, paano ka nagtatrabaho sa ngayon? Kung isa kang freelancer, pinag-aaralan ng mga tao ang style mo, strategy mo. Kasi King of Swords pakikita mga tao, madiskarte ka. Nagawa mo ng paraan, makatakas sa mabigat na trabaho para magkaroon ng trabaho na nag-enjoy ka, nakaka-relax ka ng konti. Kumbaga, parang ito sa mga nakatakas ka sa 9 to 5, pwede mo tingnan ganon. And ngayon, kumikita ka ng pera sa pagnanegosyo or pagiging freelancer. Yung ba sa inyo, nagtayo ka ng sarili mong kainan. So, pwede nag-work ka pa sa office, pero pag mayroon kang time ng pahinga, like rest day, bakasyon, doon ka naman nagtatrabaho sa kainan mo, or sa bar, or sa coffee shop. Pakiramdam ko sa reading, pinag-uusapan ka ng mga tao kasi nag-i-improve ang life mo. Nagbabago ang life mo. Para nakikita ng mga tao na may diskarte kang ginagawa. So, napapansin nila na parang meron kang pinaghihirapan at pwede itong maging matagumpay. So, nakikita ng mga tao, style mo. Nag-i-imagine ng mga tao, paano kaya niya nagawa yun? Nagtatrabaho siya, ang bigat ng trabaho niya, nakakapag-relax pa siya, plus nagtayo pa ng negosyo. Pinag-usapan ka nila kasi parang gumagawa ka ng strategy para meron kang pinaplano. Pwedeng may inggit na nararamdaman ng mga tao sa'yo. Pakiramdam ng mga tao, meron kang supportive partner, may loving partner ka, mapababae, mapalalaki ka. At yung partner mo, tinutulungan ka din sa negosyo. So, para pwede kayo mag-asawa nagnenegosyo, pwede mo tingnan na mag-asawa na nagtutulungan para sa anak. Or pwede isang buong pamilya na talaga to. Family business na tong itinayo mo. So, maganda. 8 of Pentacles, pwede mo tingnan to na bago. Bagong hobby, bagong trabaho, new job interview, pwede mo siyang tingnan bago. May corona ka. So, bakit kanila pinag-uusapan? Kasi meron kang corona. Ano ibig sabihin nito? Parang marami kang pagmamalaki sa buhay at this time. Pwede mo tingnan na ganon. May pride ka sa sarili. Marami sa inyo medyo close ka sa mother talaga. Mother mo or partner mo. Kung partner mo to si Queen of Cups, kung lalaki ka sa reading, pinag-usapan ka nila kasi napaka-loving ng partner mo. Kung ikaw naman si Queen of Cups sa reading, then pinag-usapan ka nila kasi napaka-supportive mo sa partner mo. Medyo parang dito jumakpat ka sa partner. Pwede mo tingnan ganon. Nag-usapan ka ng mga tao kasi meron kang loving and supportive na partner sa tabi mo. Parang nagpa-power couple ang energy nyo. Kayong mag-asawa, kasama yung anak nyo, kung may anak kayo, parang nabubuhay kayo na maayos. Parang mag-asawa, may anak, may business sila mag-asawa, nagtatravel sila, meron din silang trabaho. So, pagpagod na sa trabaho, nagbabakasyon, and may airplanes sa background. Pwede mahilig ka magbakasyon.
Marami ka napupuntahan. So, anong judgment sa'yo ng mga tao? Kasi yung last card, bakit ka nila pinag-uusapan? Tingnan ko. Mag-add tayo sa last one. Collaboration, backup, unity, enhancement. Pwede walang duda, magaling ka sa trabaho. I-claim mo na yon. Magaling ka sa trabaho, and then, blessed ka pa ng happy family. Napakagaling mo sa trabaho, hindi maitatanggi. Magaganda yung ideya na lumalabas sa isip mo. So, parang jumakpat ka sa pagkakaroon ng supportive and loving partner. Plus, meron kang supportive and loving na mga ka-work. Marami din sa ka-workmates mo, supportive sa'yo. So, parang may corona ka talaga, kahit sa mo tingnan. May corona ka sa love life, may corona ka sa work. Medyo mahirap tong makuha. Kaya siguro, parang dalawang house ang nakita ko dito. House of health, work, and then yung house of parang communication. So, napapansin ng mga tao na pwede very blessed ka. Kasi parang jumakpat ka Pwede mo siyang tingnan na marami kang positive na makikita sa buhay mo. Meron kang loving partner, meron kang business, maganda ang katawan mo, malakas ang pangangatawan mo, plus maganda ang reputation mo. Opinion ko lang, medyo mahirap makuha yung balance sa work and life balance. Kasi parang jackpot ka talaga pag medyo successful ka sa trabaho. Plus, kompleto yung family mo. Pag sabing kompleto, meron ka talagang supportive partner. Mayroon kasi sa solo person ang magtayo ng business, maging successful pag wala kang support. Talking from experience. Mabagiti ko lang kayo. Sa experience ko, may upside and downside siya. Alam mo yun, may positive siyang impact sa tao and negative. Pero pag meron ka kasing supportive partner sa tabi mo, pwede mong tingnan to na parang gasolina sa sasakyan mo. Makaka-under ka mabilis kung supportive ang partner mo sa mga pinaggagawa mo. Pwede mo siyang tingnan ganon. Kung tinutulungan ka ng partner mo, mapapadali sa'yo. So, question na lang dito, kung meron ka loving partner, meron ka supportive partner, at hindi ka successful, then more on ano na lang to, discipline ang kailangan. Kasi, parang walang rason para hindi ka maging successful na tao. Kung kalahati sa workload mo, sa work or sa bahay, may sumasalo. Diba? So, let's say meron kang asawa, meron kang family, kompleto family, meron kang partner, diba? Parang makakaasa ka na almost marami sa responsibility mo, may sasalo. So, kung may sasalo ng responsibility mo, then ma-free up yung oras mo. Pwede mo siyang tingnan ganon. Para mag-imagine ka, gamitin mo yung isip mo, mag-isip ka ng ideya para maging successful ka sa life. Ang downside nito, pag ganito siya ka-komportable, na mayroon ka supportive partner, may masaya kang family, pareho kayo nagtutulungan, magiging relax kayo pareho. Yun yung downside. Kasi parang good life Pwedeng mong tingnan na, ba't pa ako mag-e-effort? Komportable na yung buhay ko. Yun lang yung downside. Kasi kalimitan sa mga successful na tao, nanggagaling sa pain. Ibig sabihin, may masakit na pinagdaanan, like wala silang support, then pinipilit nilang magtagumpay. Pwede mo siyang tingnan ganon. Yung pain motivation din siya. So, pag masyadong komportable ang buhay ng tao, nagiging relax ng tao na parang hindi magbabago ang takbo ng buhay ko. Ganito talaga siya. So, pag dumating na yung problem, let's say nagkaroon ng problema, doon nahihirapan. So, parang yun. So, kung ikaw to, ba't ka nila pinag-uusapan? Very comfortable ang life mo. Pwede mo tingnan ganon. Parang pinag-uusapan ng mga tao, hindi naman kaduda-duda maging successful ka kasi kalahati na workload mo, may sumasalo. Hindi ka literally sobrang nahihirapan kasi may full support ka nang gagaling sa partner mo or sa anak mo or sa mga tao sa paligid mo. So, marami ka talagang oras. Parang, ang pinag-usapan nila, nasa sayo na lang talaga kung didisiplinahin mo sarili mo at aabutin mo pangarap mo. Kasi parang wala ka naman halos pinoproblema. Pwede mo tingnan gano'n. Sa mata ng mga taong nag-uusap tungkol sa'yo, parang napaka-easy dapat sa'yo maging successful dahil sa klase ng buhay na meron ka.
Pwede mo siyang tingnan ganito. So, pwedeng nakikita ka talaga ng mga tao na matagumpay kang person. Marami sa inyo, nakatapos ka pa sa magandang school. Isa pa yon. Pwede mo tingnan na nag-usapan nila yung education mo na dahil matalino ka, nakapag-aral ka, then wala talagang dahilan para hindi ka magtagumpay. Possible, marami nagpunta dito sa group 1. Ba't kanila pinag-uusapan? Meron kang position na power, leader ka, nakaupo ka talaga doon sa desk na yon, may corona ka. May pride ka sa klase ng buhay na meron ka. Walang nakakaharang sa gusto mong gawin. Plus, jumakpat ka sa love department. Pwede mo tingnan na gano'n. So, kung ano man naisip mo, hindi mahirap gawin kasi kung wala kang kakayanan na makapunta sa isang lugar, tutulong ka ng partner mo. Kung wala kang kakayanan na bumili ng bagay na kailangan mo, ibibili ka ng partner mo. So, para may taong tumutulong sa'yo, meron kang backup. So, dito, para sa group 1, hindi ikaw yung backup. May backup ka pa sa likod. Pwede mo tingnan gano'n. So, hindi ka yung last man or last person sa family. Pwede mo tingnan na sa likod mo, marami ka pang backup. Kasi yung backup, yun yung parang last person sa family na pag kaproblema siya, guguho lahat. Pwede mo tingnan yung backup medyo mahirap eh. Yun yung provider. Most likely di ka provider. Technically, wala masyadong responsibility sa balikat mo. Pwede mo gawin ng gusto mo. Pwede ka magtagal sa gym ng ilang oras. Pwede ka pa mag-quit ng work and mag-aral. Pwede ka magpapalit-palit ng trabaho. Medyo less pressure. Pwede ka magtayo ng business anytime. Kasi pag wala kang puhunan, pwede kang bigyan ng partner mo ng pampuhunan. Pag nahirapan ka sa work, pwede ka mag-leave ng matagal. Nasa position of power ka, so marami kang leave. Mapangiti lang kita. So, parang napaka-easy ng life mo. Okay, so I think all good na tayo dito sa reading. Hindi ko na-extend. So, mag-add lang ako na isang tarot card. Isang tarot card sa ibang tarot card. Bless ka. Hindi mo naman kasi, diba, kasalanan kung nakuha mo lahat sa love department, sa work. Gamitin mo ang blessing na binigay sa'yo. Kung at this time sa reading, alam mo na meron ka support, may backup ka, isang batalyon ng backup mo, nandiyan ang partner mo para ibili lahat ng gusto mo, then, gamitin mo lahat ng resources na meron ka kasi nasa komportable kang lugar para ma-achieve mo yung pangarap mo. Parang pwede mo siyang tingnan ganon. Mapapadali sa'yo, maunahan yung mga tao sa paligid mo kasi nanggagaling ka sa comfortable na sitwasyon. Kung yung iba, di ba, mga, alam mo yon, provider, mga solo parents, single mom, single dad, or pwede mo tingnan ng mga may problems sa health, pwede mo tingnan ganon. Mas nanggagaling sila sa end of the stick, parang mas nanggagaling sila sa posisyon na dehado sila. Pero ikaw nanggagaling ka sa posisyon na may advantage ka, meron kang unfair advantage sa ibang tao. Pwede magaling ka din magsalita, ay matalino ka. So parang na-jackpot ka dito. So impossible na hindi ka maging successful. Kung hindi ka maging successful, then is parang discipline ang sinasabi ng mga tao sa'yo. Discipline na lang talaga kulang. Diba? So parang kung hindi ka maging successful, either kulang lang sa imagination or discipline. Kasi parang ikaw yung batang yun eh. Napapaligiran ka ng mga laruan. Pwede mo tingnan ganon. So, ang dami mong advantage sa ibang tao. Ba't kanila pinag-usapan? Kasi very blessed ka. Pwede mo tingnan yung mga dinosaur na yun, mga tao sa paligid mo na ipagtatanggol ka. Nasa safe na lugar ka, komportableng lugar, na halos parang naglalaro ka na lang talaga sa buhay. Wala kang mahihiling. Wala kang pambayad ng bill, then tawagan mo yung partner mo. Empress or emperor ka sa reading. Parang napaka-easy lang sa'yo maging successful kasi halos wala kang pinoproblema. Parang yan ang dahilan kung ba't pinag-usapan ka ng mga tao. Na parang ang dali mo lang makuha yung success kasi ang dami mong backup. Ang dami mong support. And very blessed ka sa love department. Konting daing mo lang sa partner mo. Nandiyan ang partner mo sa tabi mo. So very blessed ka sa partner. Love na love ka ng partner mo, no? So wala ka dapat masyadong nagiging problem. So pinag-usapan nila ang life mo kasi meron ka good life.
Pwede mo tingnan na ganon. Lagay ko sa taas. Kung babae ka na pupunta sa reading, most likely love na love ka ng partner mo. Wala siyang pinagpe-pray dito, kundi maging masaya ka. Para talagang playground mo na lang yung mundo. Pwede mo tingnan ganon. Playground mo ang mundo. Dahil sa klase ng buhay na meron ka. Pwedeng anak mayaman ka, pinanganak ka mayaman, lahat na kukuha mo. Or meron kang partner, binabayaran ng partner mo lahat ng bills mo. Binibili ng partner mo lahat ng gusto mo. Or kahit saan mo gustong kumain, dinadala ka ng partner mo. So parang, kung hindi ka maging successful, is kulang na sa imagination at self-discipline. Kung may anak ka, meron nag-aalaga ang anak mo, pwede mo tingnan na ganon. Kaya pwede ka makapunta sa gym, pwede ka mag-exercise, pwede ka pa mag-aral. Parang ang dami mong time, ang dami mong pera, parang ganon. Ang dami resources, ang dami mong backup, dami mong network. And parang naglalaro ka lang sa life kasi wala ka masyadong mabibigat na problema kumpara sa iba. So, I think all good na tayo dito. Thank you everyone for being here. Sana nakuha may messages na para sa'yo. If gusto mo na private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for being here. Sana nakuha may messages na para sa'yo. Group 1, I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading Group 2. So, ang topic natin, bakit kanila pinag-uusapan? So, napili mo yung dice sa number 1. So, tingnan natin napili mo. So, number dito, 1. Tingnan natin to. Reservation, desire, worth, extravagance. So, very obvious. Marami dito, pinag-usapan ka ng mga tao kasi meron ka magandang sasakyan. Pwede mong tingnan ganon. Or, mayaman ka, maayos ang buhay mo. Magagandang gamit mo. Pwede in love na in love ka sa car mo. Lagay ko to doon. So, dito, nafe-feel ko sa reading, group number 2. Meron ka first class na lifestyle. So, ikaw umalam dito. Kasi mataro reader. Pag-usapan natin yan. First class na lifestyle, ito yung mga lifestyle ng mga mayayaman na tao. Like, meron ka magandang kotse, meron ka sarili mong resort, meron ka sarili mong kumpanya, may-ari ka na isang networking na kumpanya, or pwedeng meron ka sarili mong production company, isa kang kilalang tao, pwedeng isa kang sikat na tao. Marami nang punta dito, meron ka sarili mong negosyo. So, pinag-usapan ka ng mga tao kasi most likely medyo may pera ka. Mayaman ka. Nakakabili ka ng magagandang gamit. Maganda kang person. Number 1. So, pwedeng number 1 ka sa business na meron ka. Number 1 ka sa company. Ibig sabihin, lagi ka number 1. The best. Pwede mo tingnan ganon. Let's say, best agent. Alam mo yun. Best leader. Pero marami sa inyo, niyayakap mo talaga yung kotse mo. Wala masama. Chika ko lang. Ang dati ko kasi marunong magbuo ng sasakyan. Yun yung work niya before nabuhay pa yung dad ko. Rest in peace, dad. Kaya meron akong pagmamahal sa kotse na hindi ko maipaliwanag. Pag-usapan natin mga kotse. Meron din kasi akong kotse eh. Eto. Papangiti ko lang kayo guys ha. Tingnan nga natin itong laruan na to. Grabe, no? Kotse. Saan ko nakuha yan? Sa Jollibee. Nakuha ng anak ko before. Oo, naiwan sa Jollibee. Kinuha ng anak ko. Purple. Alam niyo naman kasi guys, favorite kong purple. So, naisip ko, bakit kaya nakuha to? So, kinuha ko na lang. Baka para sa akin. Not necessarily magkakakotse akong purple. Pero, medyo natuwa lang ako. Purple kasi. So, marami sa inyo, love na love mo yung sasakyan mo. Kotse mo. Medyo meron kang love sa sasakyan. Like ang dad ko. Meron kang, alam mo yung fascination sa mga sasakyan. Ako ng bata, yes. Kasi nakita ko kung paano binubuo ang mga sasakyan. Paano siya binubuo. From nothing. Nabuo ng tatay ko isang sasakyan. Lahat ng nandun. Chassis. Dahil ko pang mekaniko. Mga chassis, mga ganyan. Medyo naintindihan ko. Kakaiba, no?
Parang lumaki ako napapalibutan ng mga sasakyan. Pwede mong tingnan ganon. So, pag-usapan natin. Kuha tayong cards para sa'yo. Queen of Wands. Nagpatayo ka ng bahay. Grabe oh. Tinan mo, mayaman ka siguro. Tinan mo. Ba't ka nila pinag-usapan? Nakabili ka ng house and lot. Oh, nagpapagawa kang bahay. Si Queen of Wands ang nagde-design ng bahay mo. Grabe, no? Kung bata-bata ka sa reading, mataas ang pangarap mo. Alam ng mga tao sa paligid mo na nangangarap ka magkaroon ng kotse and makapagpatayo ng bahay. Iba sa inyo, kilala ka. Ano to? First class lifestyle. 7 of Wands. Nai-interview ka. Nag-usapan ka nila kasi na-interview ka talaga ng isang kilalang tao. Pwede mo tingnan ganon. Sino kayo nanonood? Or interviewer ka? Or nakakausap mo yung mga tao mayaman? Pwede mo tingnan ganon. Like nasa balita. Pinag-usapan ka ng mga tao. Ito dito pa, pinag-usapan ka ng mga tao palagi. 5 of Wands. Oh, meron kang may sarili kang gaming studio. Marami nagpunta dito sa group number 2. Isa kang sikat na gamer. Ay, sino kaya ito? Napangiti lang kita. Oh, kung isa ka YouTuber na gamer, magkikita din tayo soon. Napangiti lang kita ha. Kikita din tayo soon. Na-interview din kita. Si Queen of Wands kasi nag-i-interview ng gamer. Baka something yon. Queen of social media to. And then ito interview. Ito gaming. So marami nagpunta dito. Nasa industry ka ng entertainment. Pwede mo tingnan ganon. So ito yung mga possible na trabaho. Pwedeng isa ka architect, engineer, or connected ka sa pagbabalita, reporter, journalism, pwede din, broadcaster, podcaster, YouTuber. Dito mga gamers. Pasok mga gamers! Ako ba? Ako makulit ako tarot reader. Hindi ako marunong maglaro ng online game. Hindi dahil sa hindi ko alam. Yung reason is hindi ko talaga inaalam. Meron kasi ako tendency na pag nagusto ko isang bagay, mag-all-in ako. So, niwasan ko siya. For the reason, iba yung focus ko at this time. So, marami sa inyo gamers or cosplayer, lagay ko na. Ba't ka pinag-usapan mga tao? Parang exciting ng life mo, ah. Meron ka kotse, meron kang bahay, nagpapatay ka ng bahay, tapos sikat ka pa, na-interview ka pa. Plus sa bahay mo, meron ka sariling gaming studio. At nag-exercise ka pa sa house. Parang celebrity nagpunta dito. Ito mga ginagawa mga celebrity eh. May sariling gaming studio, may sariling gym sa bahay. Pwede maganda ang katawan mo. Napakaganda mo kung babae. Kilala ka, sikat ka. Mga kilalang babae, pwede. Mga artista. Napunta dito. Ito temperance, so patience. And the moon. Pwedeng galing ka sa group number 2. Pwedeng pumunta ka sa group number 2. Tingnan natin mga cards mo. Okay. So, hindi ko na inalis talaga yung sasakyan. Pwede mo kasi siyang tingnan na car racing. Pwede mo siyang tingnan ganon. Ikaw yung number 1. Pwede mo tingnan na ikaw yung fastest. Ikaw na una. Ikaw nanalo sa karera. Kung nakikipagkompetensya ka sa ibang tao, pinag-usapan ka nila kasi parang hindi ka papatalo. Yung klase ng lifestyle na gusto mo, pang world class, parang first class. So, pwedeng sumasakay ka talaga ng first class sa aeroplano. May possibility, i-chika ko lang sa inyo, may possibility, may nanonood dito, mayaman talagang tao. Hindi ko siya channel ko sino mayaman eh. Kung sino ka man nanonood sa video ko, sana natutuwa ka sa mga readings ko. Always naman natutuwa ako sa mga nanonood ng videos ko. Pluto, transformation, lumabas ang Pluto. Isa kang very fiery na babae, possible kilala ka. May transformation nangyayari dito. So, pwede isa kang babae, very feminine, pero masculine din ang dating. So, like, example, babae ka, pero nagkaka-racing ka. Alam mo yun? Racer ka. Or babae ka,
pero ang tinapos mo, trabahong pandalaki. Pwede mo siyang tingnan ganon. Like, parang, medyo parang more lalaki yung mga nandun. Like, example, engineer, architect. Pwede mo tingnan ganon. Pero ngayon kasi may equality naman eh. Parang lang kasi babae, ang trabaho mo pandalaki. Or let's say, babae ka, pero isa kang seafarer. Nasa barko. Pwede mo siyang tingnan gano'n. Medyo controversial ang paraan mo ng pamumuhay. Pagdating sa pagtatrabaho mo, yung personality mo, kakaiba yung sa trabaho mo. Pwede mo tingnan gano'n. Or, bigyan kita sample. YouTuber ka. Pwede mo tingnan. Kaya, pinag-usapan ka talaga ng mga tao, kilala ka, napapag-usapan ka talaga ng mga tao malalapit sa'yo. Parang pakiramdam nila, mayaman ka. Secretly, ang dami mong resources. To sa group 1, parang marami kasi siyang backup, pwede mo tingnan ganon. So, meron siyang support ng partner, support ng mga relatives, support ng anak niya, supported siya ng mga tao para makuha niya yung gusto niya. Dito, not necessarily may support ka. More on parang pwede mo tingnan na ito yung mga tao na high achiever. Pinilit mo talaga makarating sa posisyon na ganito. Kung naman meron kang nanay na medyo powerful, then pinag-usapan ka nila kasi possible anak ka ni ganito or anak ka ni ganito. Pwede anak ka na isang mayaman na tao, pwede mo tingnan ganon. Or anak ka ng isang kilalang tao. Kaya napag-uusapan ka rin. 7 of Wands competition, nurture, compassion. Sa kabila ng klase ng buhay na meron ka, isa kang loving na person. Sa kabila ng magandang lifestyle na meron ka, pinag-usapan ka ng mga tao dahil pakiramdam nila, pakabait mo. Mabait ka sa magulang, mabait ka sa mother, sweet ka sa mother, compassionate ka sa mga tao na hindi mo kapareho ng lifestyle. Madali ka makagaanan ng loob. 5 of Wands. Ay, mayaman ka. Present, abundant, gratitude. Pinag-usapan ka nila kasi parang napaka-ganda ng life mo. Meron ka abundance mindset. Parang dito pinapakita na napalaki ka na maayos sa magulang mo. Temperance, angel to. Twin flame. Pinag-usapan ka mga tao kasi complicated love life ka dito. Obvious. Dito, complicated love life mo. So, ano mga possibility nito? May possibility na extreme kayo ng lover mo. Pwede mo siyang tingnan sa magkaibang anggulo. Kung anak mayaman ka, then sa kabilang side yung partner mo. Or kung siya yung nasa maayos na family, then doon ka sa kabilang side. Pwede mo tingnan kahit saan na. Pwede nakuha mo to status na to dahil sa napangasawa mo. Or very complicated ang love life mo, na-involve ka sa mga complicated, controversial na mga tao. Nag-usapan ka mga tao kasi inisip nila baka meron kang, sa negative pwede iniisip ng ibang tao baka meron ka sugar daddy, alam mo yon. Parang pwede mo tingnan gano'n kung babae ka. Kaya nabibili mo lahat ng gusto mo, or baka may sikreto kang soulmate, meron kang sikretong soulmate. Pakiramdam ng mga tao, meron ka mga secret na relationship. Kung nasa relationship ka din, doon talaga pumupunta ang pinag-usapan ng tao na possible meron ka ng loving partner pero baka may secret relationship ka sa ilalim. Trigger warning yun kasi di man tayo magti-trigger. Ang twin flame kasi, more on very complicated relationship. Like yung isa, may partner na. Then, na-involve pa sa isa pang person. So, marami nagpunta dito. Pwede mo tingnan na may possibility na involved ka sa, most of the time, sa third-party connection. Kaya lagi napapag-usapan. Pwedeng very complicated ang love life mo. Ang love life mo, mahalagang aspeto ng buhay mo. Pwedeng lagi mo sinasabi ang story mo ng love life sa mga ka-work mo or mga soulmate mo. Like, pag nasa work ka, kinikwento mo yung nangyari sa love life mo. May mga tao na ganun eh. Wala akong judgment guys Na-notice ko sa life ko. Marami mga naka-work ko before. Yung issue talaga nila sa love life. Kinikwento nila sa office. Oo. Yung love life talaga. Like, yung mga nagiging problem nila sa love life. And everyday yun. Most of the time. Yun ang bukang bibig nila. Napapansin mo. Mahalaga kasi ang love life naman talaga eh. Pero pag sa office, medyo
medyo mahirap pag-usapan love life ng tao. 'Di ba? Very complicated siguro love life mo. Pwedeng, bigyan kita sample nito. Kasi pinag-usapan ka nila eh. So, pwedeng, marami sa inyo na-involve ka sa gym instructor. Pwede mo tingnan ganon. Kasi ito, katapat sa gym. Or kung isa ka YouTuber, may possibility din na involved ka sa mga kilalang tao. Dito may possibility. Ang partner mo pwedeng kilala. Like politician, sikat na tao, mataas sa tao sa kumpanya, may-ari ng kumpanya, pwede mo siyang tingnan ganon, may-ari ng building. Dito the moon secret. Ano secret? Feminine. Maganda ka kung babae ka, yon. Grabe no. Ang pakiramdam ko sa reading. Ba't ka nila pinag-usapan dito? Nag-usapan ka ng mga tao dito kasi kung babae ka, parang goal-getter ka, high achiever ang dating. So, dahil mataas ang gusto mo sa buhay, mataas ang pangarap mo, parang hinahanap mo talaga yung partner na may kakayanan na magbigay sa'yo nito. Like, naghanap ka talaga na may kayang partner, mayaman na partner, alam mo yon. Intentionally, gusto mo talaga ng partner na mayaman, nandun. Yung iba sa inyo, medyo mataas na percentage, parang gusto mo talaga yun, nasa top 1%. Like yung mga businessman, businesswoman, or kilalang tao, parang ang partner na hinahanap mo is may magandang lifestyle para sumama ka doon at ma-experience mo yung lifestyle na yon. Yun ang na-channel ko. So, pag-usapan ka ng mga tao, pwedeng napapansin nila na majority na nagiging partner mo, laging parang lahat may sasakyan. Or majority nagiging partner mo, parang may mga kaya sa buhay. Napapansin ng mga tao na parang hinahabol mo yung status. Like, pinipili mo yung partner mo based lang sa status. Like, kilalang tao, gusto mo maging partner dahil may status doon. Yun yung sa negative. Sa positive natin i-channel. Kung sa positive ko ito i-channel, ba't ka na pinag-usapan? Kasi meron kang first class lifestyle. Yun na talaga eh. Pag kasi first class ang lifestyle mo, tapos nakapaligid ka sa mga tao, let's say na wala sa level na yon, eh grabe talagang inggit na sasalubong sa'yo. Pwede mo siyang tingnan ganon eh. Let's say, pumapasok ka ng company, tapos yung kotse mo, mas mahal pa doon sa kotse ng boss. Alam mo yun? Parang alanganin. Dapat ikaw boss. Yung mahal ng kotse mo. Pwede mo siyang tingnan ganon eh. Nag-work ka sa company, pero yung kotse mo, mas mahal pa doon sa kotse ng boss mo. Pwede mo tinang ganon. So, sa mata ng mga tao, parang mataas ang status mo dahil sa mga meron ka. Gamit mo, sasakyan mo, damit mo, itsura mo, paraan mo ng pagsasalita, alam mo yon, mga gadget mo, kung saan ka nagpupunta, kanino ka may access. So, parang meron kang lifestyle na maganda. So, sa positive, nakikita ng mga tao na mataas ang pangarap mo and walang makakapigil sa'yo kunin yung gusto mo. Sa negative, pinag-usapan ka nila kasi pakiramdam ng mga tao, ang taas ng pangarap mo to the point na parang gagamitin mo yung feminine energy mo. Ibig sabihin, kung maganda ka, gagamitin mo yung ganda mo para ma-attract mo yung person na nasa 1%. Pwede mo tingnan ganon. Triggerin yung mga ganito topic, guys. Kasi pinag-uusapan, kalimitan ng mga tao pinag-uusapan more on negative sa ibang tao. Pwede mo siyang tingnan ganon. So, pag pinag-uusapan ka ng ibang tao, kung ano ba pag-uusapan nila, most of the time, hindi nila pag-uusapan positive sa'yo. Bihira. Most of the time, pag-uusapan nila yung negative na nakikita nila sa'yo. Kaya pag nagtumpok-tumpukan ng mga tao, most of the time, negative pinag-uusapan nila. Ako judgmental. Napapansin ko lang. So, kung gusto mo, pwede mo i-test to. Sa office, pag nakita ka ng mga tao nagtutumpok-tumpukan, tingnan mo, lumapit ka, pakinggan mo pinag-usapan nila. Mostly, negative ang pinag-usapan nila. Most of the time. Bihira yung positive. May ganun eh. So, dito, nag-usapan nila para isa kang force of nature, malakas ang feminine energy mo. Pwedeng very sexy, very attractive na babae na kaya mo makuha ang gusto mo, na kaya mo din kunin ang gusto mo dahil sa feminine energy na to. Yung seduction na ito, like, dahil maganda ka, let's say, mukha ka artista, alam mo, mukha ka model, pwede ka magustuhan ng mayaman na lalaki or mayaman na tao.
Pwede kang bilan ng kotse, pwede mong tingnan ganon. Pwede kayo pagpatayo ng bahay. Parang nandun eh. So, pinag-usapan ka ng mga tao dahil pakiramdam nila ginagamit mo yung fire na yan, yung passion, yung seduction, para makuha mo yung gusto mo. Kung sa office to, medyo negative to. Kasi pwede mo tong i-channel na dinadaan mo sa ganda. Alam mo yon? Pwede mo siya makitang gano'n dinaan mo sa ganda. In under the table. Papagitila kita. Pwede negative. Pwede mo tingnan na dahil malapit ka sa, alam mo yon, sa boss mo. Parang, pwede na skip mo yung interview. Pwede mo tingnan gano'n. Pero grabe yung company na gano'n, diba, guys? Palakasan. Pwede mo kasi siyang tingnan na gano'n Pwedeng, ang pinag-usapan nila, kaya ka na interview, kaya ka nakapasa, nakuha mo yung gusto mo, dahil meron kang malakas na kapit. Pwedeng dahil sa magulang mo, or dahil sa kakilala mo, kaya nakukuha mong gusto mo. Like, nakakuha ka ng isang bahay, or condo, madali ka nakakuha, kasi meron kang kilala, pwede mo tingnan ganon. Meron kang tao na mayaman sa gitna. Ito siya nakaupo dito. Kaya parang ang dating sa akin, nakukuha mo yung gusto mo because of yung power ng seduction. So, kung negative ang mga taong nag-uusap tungkol sa'yo, then isipin nila nakukuha mo gusto mo dahil sa pinakamasakit na channeling, baka dinadaan mo sa laro. Pwede mong tingnan ganon. Nalalaro mo yung mga partners mo. Nalalaro mo yung mga tao sa paligid mo. Nasa yung remote control. Pwede mo siyang tingnan na ganyan. Dahil hindi sila makatanggi sa power mo or seduction mo. Para magkaroon tayo ng wala naman akong judgment sa kahit na sinong YouTuber. Pero let's say lang yung mga YouTuber na kilala talaga ng feminine, babae. Just imagine na lalapit sila sa isang tao. Pero mahirap silang tanggihan. Pwede mo tingnan ganon. So parang pinag-usapan ka nila. Kasi parang wala makatanggi sa'yo. Pwede madali mo nakukuha ang gusto mo dahil alam mo talaga kung paano mo makukuha ang gusto mo. Kilala mo tao sa paligid mo. Meron kang parang remote control or hawak mo manibela. Pwede mo tingnan ganon. Pag may gusto ka, madali mo nakukuha kasi alam mo ang kiliti ng mga tao sa paligid mo. Sa iba, pwede nilang tingnan to na mamanipulate mo yung mga tao sa paligid mo dahil very seductive ka, maganda ka. Kukuha mo yung gusto mo dahil meron kang malakas na attractiveness. Tingnan natin itong card na to. Okay. Ace of Wands. Itong fire na kanina ko pa binabanggit. Inspiration kasi to. Inspired. Nakukuha mong gusto mo kasi crush ka na maraming tao. Pwede mo tingnan ganon. Let's say crush ka ng may-ari ng restaurant. And marami kang pagkain doon. Or crush ka ng gym instructor. Then marami kang oras na libre sa gym. Pwede mo tingnan ganon. Or let's say crush ka ng... Pwede mo kasi tingnan kahit sa angulo to Ano to siya, crush ka ng boss mo? Pero pwede rin. Kung crush ka ng boss mo, then, maganda yung mo. Alam mo yon, performance report mo. Perfect ka. Para kasing medyo nakapasok ka sa isip ng mga tao. May power ka doon. Pwede tong seduction, magnetism, pwede tong, kung sa dark, pwede tong dark. Napapaamo mo yung mga tao sa paligid mo, kaya pinag-usapan ka nila. Ito butterfly, just imagine, yung butterfly lumapit to sa babae. Just imagine, yung butterfly mismo dumapo sa kamay niya. Diba, ina-attract mo sila papunta sa'yo. Magnetic ka, seductive, maganda, kung babae. Kung lalaki, pogi. Malapit ka sa mga taong matataas ang posisyon. Kaya nakukuha mo gusto mo. Ba't ka na pinag-uusapan? Dahil doon sa paraan mo kung paano mo nakukuha ang gusto mo. Parang madali mo lang nakukuha ang gusto mo na wala ka masyadong effort. Dahil nga sa maganda ang family background mo, mayaman na magulang mo. Parang pinagbibigyan ka palagi. Pwede mo tingnan ganon. Or sa game, nagpapatalo talaga yung mga kalaban mo for the reason na gusto lang nila.
Pwede mo tingnan ganon. Pinagbibigyan ka ng mga tao sa paligid mo. Possible, very complicated din ang love life mo. Kaya pinag-usapan ka ng mga tao. And secret. So, para may secret kang magnetism. Damon kasi parang feminine energy. Isama mo pa sa feminine energy. Malakas na feminine energy. The moon is dark, subconscious. So, pwedeng, ang tingin ng mga tao, magaling ka sa psychology. Pwede mo siyang tingnan ganon. Na papaikot mo sa palad mo yung mga tao or may hawak ka remote control. Nakokontrol mo ang partner mo, nakokontrol mo yung mga tao sa paligid mo para mabili mo or makuha mo yung gusto mo. Kung hindi ikaw dito, you can check. Kasi, ang channel ko dito, pinag-usapan ka mga tao. Kasi possible, kung ako ang judge dito, kung ako judgmental, ang sasabihin ko, nainggit sila sa'yo. Bakit nila pinag-usapan? Nainggit sila sa'yo. Kasi nakukuha mong gusto mo. Yun na yun. At kung nakuha mong gusto mo sa paraan na ikaw nakakaalam, ikaw pa rin kasi makakaalam kung ano nangyayari sa life mo. Ang napifeel ko lang, marami tao sa paligid mo naiinggit sa klase ng buhay na meron ka. Dahil sa paraan kung paano mo nakuha ang gusto mo. So, kung maayos mo naman nakuha to, pinaghirapan mo to, binigay to sa'yo, hindi mo to pinili. Kung may nagregalo sa'yo ng... Ano to? Kung may nagregalo sa'yo ng kotse, grabe, no? Chika ko lang, group number 2. Sa time na reading mo, naka-receive ako dito ng parang message. Sabi dito, meron daw today na magnitude 5 na lindol na nangyari sa Batangas. Oh, kung nandun ka, mag-ingat ka. May lindol, diba? Grabe. Sana safe kayong lahat kung nasa Batangas kayo ngayon. Nasa ibang cellphone ko yon. Alert yon. Alert. Kaya nga, marami dito, pwede kang broadcaster. Diba? Reporter. Nakarinig ka pa ng-report sa reading ko. Pero kung nasa Batangas ka, or nasa doon ka sa area na yon, medyo best na mag-ingat. Kasi medyo mahirap yung mga calamities. So, back tayo sa topic natin. Bakit ka na pinag-usapan? Kasi talagang shocking siguro ang klase ng life na meron ka. Pwede mo tingnan ganun eh. Nakaka-shock kung paano mo nakukuha yung gusto mo. Parang lagi nila may bago na balita. Pwede talagang lagi kasing shocking. Ibig sabihin, meron kang bagong kwento sa love life mo, or meron kang bagong gamit, meron kang bagong sasakyan, meron kang bagong bahay. Parang lagi na lang merong excitement or exciting na bagay tungkol sa'yo. At pag sinabi mo sa isang tao, ipapasa niya sa isang tao, papasa niya, ipinapasa niya, pumapasa. Parang yung isang maliit na apoy, kumakalat. Pwede mo siyang tingnan ganon. Parang itong kumakalat na ganyan. So, lagi ka taga pinag-uusapan. Meron kasabihan ganito sa Tagalog. Kapag may usok, may apoy. Ang ibig sabihin nito, may chismis. May chismis talaga sa'yo. Kapag may usok, may apoy. Siguro dito talaga lang ka pinag-usapan. Kasi yun na sa channel ko. Kapag may usok, may apoy. So, pwedeng, kaya kanila pinag-usapan, may nakikita sila usok, kaya naisip nila may apoy. Meron talagang balita, meron talagang dapat pag-usapan. So, medyo controversial ang nangyayari sa life mo. Mismong life mo, controversial. Love life mo, controversial. Palaisipan kung sino ba talaga ang soulmate mo or twin flame mo. So, lagi pinag-usapan ang soulmate. Ito twin flame. So, magkatapat. Pwede meron ka na talaga soulmate, pero napipil ng mga tao para meron ka pang iniisip na twin flame, or pwede na involve ka sa third party, or multiple na mga tao sa paligid mo. Pwedeng palaisipan kung sino talaga ang nasa heart mo, nasa mind mo, kung sino talaga ang love mong person. Pwedeng controversial, masyado ang love story mo, love life. So yan, so end ko na reading dito. You have to use your intuition. Hindi lahat ng messages magre-resonate sa'yo.
Pero kung lahat ng sinabi ko nag-resonate sa'yo, then pag-isipan mo. Diba? Ang pinaka-suggestion ko sa'yo, kung wala ka naman ginagawa na nakaka-apekto sa iba, be unbothered. Be unbothered. Kaya tinan mo yung card mo. Nakapikit. Ipikit mo mata mo sa mga ganito. Ibig sabihin, kung wala ka namang ginagawang bad, ginagawa mo lang yung bagay na makapagpasaya sa'yo, wala masama na manatili ka, kung unasan ka, gawin mo yung magpapasaya sa'yo. Buhay mo to eh. So, ikaw nakakaalam kung ano yung makapagpasaya sa'yo. Ikaw nakakaalam kung ano yung naglalaro sa isip mo. Huwag mo hayaan na maapektuhan ka ng mga kontrobersya sa paligid mo. Mga chismis, mga balita. Huwag mo hayaan pumasok yan sa isip mo. So, yan. Huwag mo hayaan yung apoy na yan, lumaki. Pwede mo tingnan ganon. Or yung ines, maging galit. Pwede mo makontrol yan. Pwede mo makontrol yung reaction mo sa mga tao na naiinis sa'yo or naiingit sa'yo. Pwede mo kontrolin sa loob. Hanggat may control ka sa sarili mo, then pwede mo sabihin na wala sila magagawa talaga. Di ka nila maapektuhan. Diba? Kung hindi ka reactive na tao, mananalo ka sa buhay na to. Pwede mo tingnan ganon. So, yan. So, thank you everyone for being here. Close ko na reading dito. And if gusto mo ng personal reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko na lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko na Lalisa Taro. And thank you everyone for watching our video. I'll see you again, Group 2, on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 3. So, back tayo sa topic. Bakit kanila pinag-uusapan? Ang napili mo dito, Sagittarius, loneliness, dullness, disappointment, isolation. Okay. So, marami nagpunta dito sa group number 3. May something na malungkot na nangyari sa life mo na hindi mawala sa isip ng mga tao sa paligid mo. Pwedeng isang mabigat na pagsubok na pinagdaanan mo. Loneliness, pwedeng sa family, pwedeng sa love life, pwede mo siyang tingnan kahit saan. Sagittarius, pag-usapan natin ang Sagittarius. Paano ba malungkot ang Sagittarius? Ang takot niya sa mundo, yung zodiac sign na Sagittarius. Kung Sagittarius ka, let me know kung mag-resonate sa'yo. Ang Sagittarius, ang takot niya sa mundo, more on, hindi niya magawa yung gusto niya. Stuck sa isang lugar na ayaw niya. Na bintana lang nakabukas. Loneliness yan sa Sagittarius. Fear. Pwedeng ayaw niya ng mga sitwasyon na ganito na para nakukulong siya, natatrap siya. So, pwede naka-experience ka ng ganito. Isang sitwasyon na kailangan mo magpahinga na matagal. Like bed rest, yung mga ganon. Or recovery. Then, pinag-usapan ka nila. For the reason, concern ang tao sa'yo na sana fully nakaka-recover ka. Pwedeng malayo ka sa mga tao sa paligid mo kaya napag-uusapan ka nila, di na alam kung ano nangyayari sa life mo. Wala silang ideya kung nasan ka, saan ka nakatira, anong ginagawa mo. Or kung alam man nila kung nasan ka nakatira, possible hindi mo sinasabi mga ginagawa mo. Medyo malihim ka sa mga galaw mo. Maraming pwede ko sabihin na artist nagpunta sa group number 3. 1 and 3 number nandito sa taas or 31. Pwede mahalaga sa iyo number 31. So, ba't kanila pinag-uusapan? Yan ang topic natin. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Mag-attend card. Page of Cups. Hindi naman sa loner ka. Pero pwede ko nga sabihin marami loner nandito. Sabi nga nila, alone but not lonely. Sabihin, mag-isa pero hindi malungkot. Kung malungkot ka talaga sa time na reading, then always naman, ano mo yun, hope ko na makakita ka ng bagay magpapasaya sa'yo. Knight of Pentacles, pwede mo tingnan to na busy ka sa hobby mo. Wala ka masyadong time sa ibang bagay. Busy ka sa project mo, busy ka sa hobbies mo, busy ka sa sport. May mga konti ka mga tao nakikita sa life mo. 6 of Cups, soulmate. Or busy ka sa family.
And the last one, Three of Pentacles, or busy kang pag-record ng music. Parang dito, nagpunta yung mga artist, musician, singer, pwede din mga influencer, mga nasa sports, or family-oriented na mga tao. Possible maraming introvert na punta dito. Chariot, or isa ka traveler. Pag-usapan natin mga cards mo, group number 3. So dito, sasagutin natin ang tanong, bakit kanila pinag-uusapan? Page of Cups, bata ito. So, tingnan natin. Inner child ito. Isa ka tarot reader. Ako kasi, very open-minded ako. So, as a tarot reader, kung may mga friends ako na hindi nila intindihan ginagawa ko, alam mo yun, hindi nila accept yung ginagawa ko, no judgment ako. Kung nanonood sila ng YouTube videos ko, super thankful ako sa kanila. Kung ayaw nilang supportahan yung ginagawa ko, hindi naman ako magtatampo. Always naman ang mindset ko, marami naman tao sa mundo, and magre-resonate yung message ko. Sa mga tao, magre-resonate yung message ko. So, ba't ka pinag-uusapan? Most likely, kasi katulad ko, tarot reader ka. Parang pwede mo siyang tingnan, unconventional ang paraan mo ng pagtatrabaho, or unconventional ang paraan mo ng pamumuhay. Very mysterious. Na to the point na parang masaya ka nag-iisa, nasa table, nakaupo sa harap ng isang table, kasi tarot reader. Pwede mo tingnan ganon. Isang babae nakaupo sa harap ng table, kasi nagbabasa ng baraha. Pwede mo tingnan ganon. Pinag-usapan nila, ano kayang destiny mo? Pwedeng andon. Yung iba, kung tarot reader ka, pinag-usapan ka mga tao kasi gusto ka nila makausap talaga. Gusto nila makahingi ng tulong sa'yo. Possibly, naisip nila, ikaw yung tao makakatulong sa kanila. Ikaw makakasolve sa mabigat na problema pinagdadaanan nila. Sa mindset to ng mga tao. And pakiramdam nila, makakahingi sila ng tulong sa pamamagitan ng tarot card reading. So kung tarot reader ka, ba't ka pinag-usapan ng tao? Then konektado to sa pagbabasa mo ng tarot card. Kung paano ka mag-tarot card reading. Pwede pinag-usapan ka ng mga kliyente mo. At sana nire-refer ka ng mga clients mo. Diba? And thank you sa mga nag-request sa akin na private reading. Knight of Pentacles. Kung may hindi ka sa sport, then pinag-usapan ka ng mga tao na kakalaro mo. Pwede isa kang tao na malakas ang personality. Kasi Knight of Pentacles, mahaba din ang pasensya mo. Si Knight of Pentacles ang pinaka-patient na tao. Hindi siya palaaway. Pwede mo tingnan ganon. Wala siyang time sa gulo. So, pinag-usapan ka ng mga tao kasi nakikita nila na wala kang oras sa mga drama. Ginagamit mo yung oras mo sa mga bagay na makabuluhan. Like, yung hobbies mo, yung sa anak mo, family mo, sa mga project mo, sa sport, sa arts, and pagta-travel. So, parang hawak mo talaga ang manibela ng buhay mo. Pinag-usapan ka nila kasi tamang direksyon mo. Nakikita nila na ginagawa mo talaga yung destiny. May maganda kang destiny na naghihintay sa'yo. Sa pinakasalita natin, mga Pilipino, pinag-usapan ka nila kasi pakiramdam nila, magandang kapalaran mo. At excited silang malaman kung saan ka pupunta, saan ka dadalhin ang ginagawa mo. Papunta ka sa success. Parang pakiramdam ng mga tao, work in silence ang dating. Marami kang ginagawa, pero ayaw mo i-share. Parang nandun. Six of Cups, soulmate. Stop! Ayaw mo talagang magpaabala. Kung tarot reader ka, itutuloy ko. Bakit? Ang pangiti lang kita. Doon lang tayo sa energy na pwede ko i-channel. So, stop. Diba? Pwedeng mataas ka sa boundary. Pinag-usapan ka ng mga tao kasi hindi talaga nila alam ang nangyayari sa family life mo or sa love life mo. Kung social media to, bihira ka mag-post tungkol sa family mo. Like, asawa mo, anak mo, partner mo. Sino ba ang boyfriend or girlfriend mo ngayon?
o wala masyado may access sa'yo. So, pinag-usapan ka nila kasi wala sila access sa'yo. Three of Pentacles, more parang hobby, ang ginagawa mo. Napaka-busy mong tao. Ang pinag-usapan nila, wala ka ng time halos. Kasi oras mo halos, kokonti na lang para sa ibang bagay. Napakahigpit mo sa schedule. Napaka-organized mong tao. Paano mo nagagawa ito sabay-sabay? Palaisipan sa mga tao. Pakaramdam nila, nagagawa mo yung gusto mo, para ka lang naglalaro, nag-e-enjoy, plus may time ka sa family, and malayo pa rin nararating mo. Mabilis ang action mo, mabilis ang progress mo. Kasi ayaw mo sa drama. Kita mo naman dito Dito nag-aawayan, dito yung isa, ginagamit niya yung oras niya na maayos. So nakikita ng mga tao na disiplinado. Kasi kahit anong time management mo, group number 3, kung hindi ka disiplinado, wala mangyayari. Kahit pag-aralan mo yung pagmamanage ng oras, ng energy, kung wala kang discipline, wala mangyayari. Chariot. Trap. Victim, allure, tricks. Pakiramdam ng mga tao, ayaw mo na trap. Ito nga yung weakness ng Sagittarius. Ayaw niya ng buhay na natatrap. So, gusto niya maging malaya. So, pwede mong tingnan na mataas ang pangarap mo, gusto mo maabot ang gusto mo maabot, mataas ang goal mo, high achiever, possible na punta dito. Maganda ang destination mo, and walang pipigil sa'yo. Kahit siguro matrap ka sa isang lugar na ayaw mo, gagawa kang paraan para makaalis. Parang pinapakita dito, isa kang tao na mataas ang pangarap, ayaw mo nakakulong, ayaw mong matrap, ayaw mo maiwan sa sitwasyon na hindi maganda para sa'yo. So, pinipilit mo talaga makawala sa ganitong buhay. So, ba't ka nila pinag-uusapan? Kasi palaisipan na paano ka nakakapagplano, nakakakilos na maayos, nakakagawa ng mga tama sa buhay mo kung dumaan ka sa loneliness. Para ang pinag-usapan ng mga tao, paano mo nahandle ang emosyon mo? Paano ka naging matatag? Paano ka nakabangon? Paano ka naka-recover? Paano ka nag-healing? Parang baliwala nangyari sa buhay mo. Hindi na maintindihan kung ano yung nangyari na nagpabago sa'yo. Na parang nakita ka lang nila na malungkot, na hirap, and then isang araw, parang nakawala ka sa paghihirap. Pwede dito medyo, kung pinag-usapan ka ng mga tao, more on, gusto nila malaman ang sikreto mo, kung anong nangyari. King of Swords. So, isa kang tao na nag-iisip. Pinag-usapan ka ng mga tao kasi pakiramdam nila, matalino kang person. Pwede isa kang teacher. Page of Cups, pabalik-balik sa reading. So, pwede may anak ka. Isa kang tao na matalino at kwela. Alam mo yun? Pinag-usapan ka ng mga tao kasi may halo ka may mix sa personality mo. Marami kang mga hobbies na kokontrahan. Mapapansin mo, yung nagbabasketball doon, siya din yung nagre-record ng music. So, pwedeng pinag-usapan ka ng mga tao kasi very talented ka, matalino ka. Yung iba sa inyo, genius. Pwede meron kang mentor, pakaramdam ng mga tao, kaya ka gumaling kasi meron kang teacher, may nagturo sa'yo. Merong umagapay sa'yo, umalalay sa'yo. Meron kang magaling na teacher. Nakikita ka ng mga tao as the teacher na marami kang maituturo sa kanila. Pakaramdam ng mga tao, meron ka wisdom dahil sa pinagdaanan mo. Parang yung alam mo, parang pinagsama-sama siyang wisdom. Kung sa negative natin to, i-channel, pwedeng ang tingin ng mga tao, pinag-usapan kanila kasi napaka-private mong person. Ayaw mo mag-share. Ayaw mo sabihin kung saan ka nagpupunta. Ayaw mo sabihin yung behind the scene. Possible. Pinag-usapan ka nila kasi pakaramdam nila, may sikreto ka ayaw mo i-share. Lalapitan ka ng mga tao kasi ikaw yung person na matalino or isang person na makakatulong. Kung isa kang teacher, then good teacher ka sa mata ng tao. Kung isa ka naman na parang nasa healing ka, doctor, then magaling kang doctor. Pinag-usapan ka nila.
Sa pakiramdam nila, ikaw yung best doctor in town. Pwede mo tinang ganon. Or best teacher. May something na nakakabit sa pangalan mo na best. Si Sagittarius, sa ibang card, luck is on your side. Yun naaalala ko sa kanya. Full moon in Sagittarius. Pwedeng pinag-usapan ka mga tao kasi pakiramdam nila maswerte ka. Na maganda ang kapalaran mo kasi pinanganak kang maswerte. Bata, kasama ng fate card, pwede mo tingnan na maswerte kang bata. Pinag-usapan ng mga tao kung gaano ka kaswerte, ang swerte mo sa magulang mo. Love ka ng parents mo. Tinuruan ka ng magulang mo ng tamang asal, pwede mo tingnan ganon. Eh marami sa talent and skill mo na mana mo sa magulang mo or sa tatay mo or nanay mo. So pakiramdam ng mga tao, kaya ka ganito dahil sa pagpapalaki sa'yo. Pwedeng medyo hinahangaan ka ng mga tao. Pakiramdam ng mga tao na matalino ka talaga. Alam mong ginagawa mo. Pinag-usapan ka nila kasi parang unstoppable ka eh. Pwede mo sabing unstoppable. Think outside of the box. Nag-iisip ka ng mga solusyon. And very passionate ka din. Mataas din ang philosophy mo sa life. So, mataas ang paniniwala mo. Kung saan ka naniniwala, dun ka talaga nagstay. Very compassionate ka din. Assertive. And one of a kind. Talented. Ito yung mga ugali ng Sagittarius. Talented, compassionate, loyal, assertive, and smart. Okay, sir, pinost ko lang saglit. So, ba't kanila pinag-uusapan? Kasi highly independent kang tao. Mataas ang level of independence mo. Kaya mo sumandal sa sarili mo. So, kaya mo mag-isa. Malakas kang tao. Physically, emotionally, medyo balance ka. And possibly din, mataas ang emotional intelligence mo. So, gusto ng mga tao na malaman kung paano mo nagagawa lahat ng ginagawa mo. Gusto nila matuto sa'yo. So, pinag-usapan ka nila para kahit papaano, sa paraan ng pag-uusap nila, makakuha sila ng ideya kung paano ka nabubuhay. Kung medyo malungkot ka, then pinag-usapan ka ng mga tao kasi gusto nila malaman kung paano ka nagiging masaya kahit wala masyadong tao sa paligid mo. Paano mo na-maintain yung pagiging masaya sa kabila ng ganito kadaming ginagawa. Parang nakawala ka sa pressure na meron sa mundo. Parang nagawa mo yung gusto mong gawin dahil pinag-aralan mo talaga mabuti. Pinalano mo mabuti. So, I think all good na tayo dito. Group number 3. And let me know if nag-resonate sa'yo reading natin. And if gusto mo ng private reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko na Lalisa Tarot. Close ko na reading dito, group number 3, pero super nag-enjoy ako sa reading. And I'll see you again on our next reading. Namaste!